Pinuweltahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang isang video content ni Senator Amy Marcos tungkol saan niya'y impakta sa palasyo. Para po sa detalye live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Mase, ano ang sinabi ni Yuse Castro tungkol dyan sa video ni Senator Amy? Ruth, it takes one to know one. Yan ang tugon ni Palace Press Officer Claire Castro doon nga sa video na inilabas ni Senadora Amy Marcos. Doon kasi sa nasabing video ng Senadora, sinimulan niya ito sa pagsasabi na nanganganib na yung ICC o yung International Criminal Court dahil lalo na ngayon na nagsalita na ang Amerika laban sa kanila. Pero tinapos niya ang video sa pagsasabi na meron din namang ICC sa Malacanang. Ang ibig sabihin nga raw ng I ay quote-unquote impacta. At yung CC, hindi naman niya sinabi kung anong ibig sabihin, pero malinaw din naman na initials ito ni Palace Press Officer Claire Castro. So ang sabi ni Yuse Claire Castro sa kanya, huwag siya mag-alala kasi hindi raw siya aagawan ng corona. Pakinggan natin yung bahagi ng video ni Senadora Amy Marcos at ang tugon sa kanya ni Yuse Castro. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, impact ang Claire. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. It takes one to know one. Huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila, na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Ruth, bumuelta rin ang Malacanang doon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang panayam naman dyan sa Dahig, kung saan sinabi niya na pag-aaksaya lamang ng oras, so waste of time, ang panonood ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos, kaya hindi niya na pinanood ang SONA. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, ang totoong waste of time ay yung pagsagot pa dito sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte dahil malinaw din naman daw na wala raw kakwenta-kwenta ang mga naging pahayag niya. Binuweltahan ni Yuse Castro yung sinabi ni VP Sara na hindi pa rin totoo ang 20 pesos na bigas dahil malinaw daw na nabibenta na to sa Kadiwa stores. Binuweltahan din niya yung sinabi nga ni VP Sara tungkol doon sa hindi masasampahan ng kaso. Etong si dating House Speaker Martin Romualdez dahil nakikita naman daw na ginagawa pa rin ng Pangulo ang kanyang mga obligasyon at tuloy-tuloy pa rin daw ang pagtatrabaho nito. Pakinggan natin yung bahagi ng tugon ni Undersecretary Castro kay VP Sara. Walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. At yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo. Ruth, ang tinutukoy dyan ni Undersecretary Claire Castro ay yung nabanggit ni VP Sara kahapon na personal daw na hiling niya nung sila ay tumakbong magkatandem ni PBBM. At sabi nga ni Yuse Castro, ang tinutukoy malamang dito ni VP Sara ay yung request niya na magamit daw yung presidential chopper araw-araw para makauwi siya doon sa kanyang pamilya sa Davao, pero masyado raw malaki ang gastos. Binigyan din ng reaksyon ni Yuse Castro yung naging countersona naman ni Senador Alan Cayetano kahapon na patuloy pa rin daw ang selective justice sa administrasyon. Sabi dyan ni Yuse Castro, kung paniniwala yan ni Senador Cayetano, hindi ibig sabihin na pinapaboran ng Sandigang Bayan ng paniniwalang yan. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.